Nakakaramdam ka ng lamig. Kasi ayan no, ang taas ng lagnat mo. Ayos ka lang ba, Ana? Kanina lang para wala ka namang ganyan. Tapos ngayon para kang sinasapian. Bigla-bigla ka na lang nagsisigaw. Tapos iiyak. May nakikita ka ba na hindi namin alam ng tatay mo? Ang tigas kasi ng ulo mong bata ka. Sambit ni Nanay Pasita. Yumuko na lang si Ana habang pinapakinggan ang ina niya. Alam niyang naging matigas ang ulo niya kung kaya't hindi na din siya nagdamdam habang nakikinig sa litanya ng ina. Nais niya din sanang magbukas sa kung ano ang mga nakikita niya sa panaginip. Ngunit inaalala niya ang sasabihin ng kanyang mga magulang. Mahilig kasi din si Ana makinig ng mga nakakatakot na istorya sa radyo. Nakahiligan pa niya ang makinig sa orasyon sa hapon kung kaya't nagdagdag iyon sa alalahanin niya. Alam niya kung ano ang sasabihin ng ama kung kaya't mas pinili niyang manahimik na lang. Pag-gabi ng mga oras na yon kung kaya't gumayak na si Nanay Pasita ng hapunan nila. Habang naghahanda, ang mga magulang niya, si Ana nasa harap lang ng mesa, tahimik na nakaupo. Inaalala niya ang mga nakita sa panaginip. Nakakaramdam pa din siya ng bahagyang pagkahilo ng mga oras na yon. Ngunit nagtataka siya kung bakit parang luminaw ang paningin niya. Maging ang pandama at pandinig niya ay tumalas din. Hindi niya alam kung bunga lang ba iyon ng lagnat o resulta ng paglagay ni Nanay Pasita ng herbal na mga dahon sa kanyang ulo. Ilang sandali ang lumipas nang makaramdam na naman siya ng panlalamig. Tatayo sana siya para kumuha ng balabal nang biglang may mahabang kamay na nag-abot sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Ana, lalo pa nang makita niya na naman ang nakangising elemento na nooy nakatayo sa gilid niya. Gusto niyang sumigaw ng mga oras na yon. Gusto niyang tawagin ang mga magulang niya pero di niya magawa. Animoy nagkaroon siya ng takot at wala siyang magawa kundi ang labanan ang sariling nararamdaman. Nang mga sandaling iyon, wala siyang ibang iniisip kundi ang magdasal. Hanggang sa paulit-ulit niyang binibigkas ang Ama namin. Minuto lang din ang nakalipas nang mawala ang elemento. Doon nakahanap ng solusyon si Ana. Tinatak niya sa utak niya na sa oras na magpakita ulit ay mabibigkas siya ng panalangin. Hawak niya ang kamay niya na nakapatong iyon sa ibabaw ng mesa. Doon din mismo naglapag si Tatay Poldo ng plangganang may kanin. Kasunod nun si Nanay Pasita na may daladalang 3 plato at mangkok ng gulay gisado. Uupo na sana si Nanay Pasita nang mapansin niya si Ana. Inakala niyang nagpapasalamat lang iyon sa grasyang nasa harapan nila. Maayos naman silang nakapagtapos ng hapunan nang magbukas si Tatay Poldo ng masamang balita. May namatay itong kamag-anak at naisana niyang dalhin ang pamilya doon sa kabilang lungsod, kung saan ang nasabing lamay. Medyo may kalayuan yun sa kanila kung kaya't nagmungkahi si Tatay Poldo na madaling araw sila magbabiyahe. Noong una ayaw pumayag ni Nanay Pasita, lalo pat hindi ito sanay na malayo ang magiging biyahe. Meron siyang kondisyon sa kalusugan na nagkakasakit siya pag nagkakaroon ng mahabang pagbiyahe. Pero si Ana ay nakaramdam ng pagkasabik. Minsan lang din sa buhay niya ang maranasan na makihalubilo sa ibang tao. Nasabik din siya dahil makikita niya ang kanyang mga pinsan at mga kamag-anak ng kanyang ama. Kahit may pagtututol sa parte ni Nanay Pasita, wala din naman itong nagawa samantalang si Ana ay makikitaan na ng pagkasigla dahil sa tuwa. Tinanggal na din nito ang mga herbal na dahon sa ulo dahil wala naman daw siyang sakit. Nagkatinginan ang mga magulang niya dahil sa naging reaksyon ni Ana.
Ramdam nila ang pananabik ng anak, lalo pat matagal na panahon na ding inilayo nila ito sa mataong lugar. Iyon ay hindi para ikulong si Ana, kundi yun ang naging paraan ni Tatay Poldo para maproteksyonan ang mga taong nakikitaan ni Ana ng mga masasamang pangitain. Dagdag pa nitong hindi ordinaryong bata si Ana. Alam nilang mag-asawa na may kakayahan itong makakita ng hindi pangkaraniwan. Nang mga sandaling iyon, pinauna na muna nilang pinatulog si Ana. Iisang lapag lang naman ang kanilang tulugan kung kaya't laging napapagitnaan si Ana ng kanyang mga magulang habang natutulog. Ang buong akala ni Ana noon ay maayos na siya, pero sa kalagitnaan ng gabi ay bigla na lang siyang nagising dahil sa mga naririnig ng mga boses. Hindi niya maintindihan ang sarili pero maging ang huni ng butiki ay naging malakas na huni sa tenga niya. Tinakpan niya ng unan ang ulo dahil hindi siya makatulog. Sari-saring paghiyaw, mga panaghoy at pulahaw ang kanyang naririnig. Hindi bago ang nararanasan niya, ngunit batid niyang lumalala ang mga nagpaparamdam sa kanya. Pinagpapawisan si Ana ng mga oras na yon dahil marahil sa mainit na temperatura ng kanyang katawan, dala ng nararamdaman niyang tensyon at takot. Nakaramdam na din siya ng pagkauhaw. Nang mga oras na yun ay gusto niya na sanang gisingin ang nanay niya, pero inawat niya ang sarili dahil ayon pa nga sa kanya, mahimbing na iyong natutulog. Ilang sandali pa nang sumagi na naman sa utak niya ang manalangin. Wala siyang ibang kakampi ng mga oras na yun kundi naging sandalan niya ang panalangin. Alam niya ding hindi naman makakatulong kung paiiralin niya lagi ang